narito na ang programang tatalakay ng mga napapanahong issue at mga balita. Sagot! Programang sasagot at maglilinaw sa inyong mga katanungan tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa at lipunan. Sagot! Mga lumang suliranin ng taong bayan, nalalapatan ng makabago at malikhaing solusyon na mag-uugnay sa ating mga Pilipino saan man panig ng mundo. Sagot! At ngayon, narito na at ating makakasama ang masipag na gobernadora ng Ilocos Norte, Governor Imee Marcos, kasama si Mayor Alfred Romualdez sa programang Sagot! Hello, good morning. Today is Monday, January 21, 2019. Happy birthday, Shalala. Ilan taong ka na? Sabihin mo. Malapit. Nako, Carrie yan. Debutant. Promise. Welcome sa Imee Sagot. Happy birthday. Thank you. Magandang umaga po sa mga listeners ng DWIC 882, mas todong lakas dito sa Metro Manila. Ako po si Shalala na magdidibu ngayon. Ayun, ang kukontra. Samahan niyo po kami sa isang oras sa balita at chikahan tungkol sa iba't ibang issue ng ating lipunan. Kaya caring. Ako, at live tayo pinakikinggan, pinapanood ng ating mga viewers all over the world via live streaming through my Facebook page and Facebook page ng DWIC. Live din tayong napapanood sa YouTube channel ng DWIC. Good morning. Ano ba nangyari? Lunes na Lunes. Wala, kawawa naman. Si Francis hindi na nakaakyat. Ano ba ito? Akala ko huhupa pagkatapos ng Pasko. Lumala yata. 5:45 ako nakakuha ng sasakyan. Oo nga. Absent lahat ng ating mga kuan. Kachika. Magkasunod lang halos tayo matraffic. Grabe, malala. Ano ba ito? Pero pag Lunes talaga, matraffic, di ba? Ewan ko. Nako, pag Miyerkules naman, may baklaran. Pag Biyernes, ayan naman. Tapos swelduhan pa. Ano ba? Ngayon pala yung mga nasa Sinulog, nasa Tondo, grabe. Yung fiesta ng fiesta all over ng Santo Niño month. Meron pa next week. Meron pa nga. Sa Iloilo. Pumunta ka man ng kaibigan ko. Halos doon na kami bumaba sa may bandang mall. Tapos nilakad na lang namin sa ang dami-daming tao. Grabe, dami-daming tao. Nakakaaliw. Alam mo ba sa Tondo, two times ako last week. Tondo girl. Paano? Kasi Santo Niño Fiesta, parati akong starring doon. Wala naman akong ginawa. Actually, ang nangyari kasi doon, noong 1972, ninakaw yung Santo Niño. Oo nga daw. Grabe yun. Tapos nag-umpisa yung bagyong matindi. Yung Typhoon Gloring. Tapos, yung nanay ko kabang-kaba, hinahanap talaga ng pilitan yung Santo Niño. Yung tatay ko sabi, ano ka ba? Bakit ka naloloka dyan? Sabi niya kasi, yung bagyo na pumasok, hindi yan titigil hanggang hindi mahanap yung Santo Niño. Sabi ng ama ko, walang ganyan, ano ka ba? Talagang hindi tumigil yung ulan. Hanggang talagang binahabahan na, hanggang umabot na sa Pampanga, Nueva Ecija. 38 na araw. Tuloy-tuloy ang ulan hanggang hindi nahanap yung Santo Niño. Yung Santo Niño sa... Grabe! Anong klase yun? Tapos finally nahanap. Pero chap-chap na. Alam mo ba, yung katawan na kahoy, saka yung globe, nasa kanal. Initya ng magnanakaw sa kanal, hiniwala yung ulo. Yung ulo binenta sa antique dealer sa Malate. Binaklas-baklas yung kamay. Inayos. Tapos finally binalik sa Tondo. Alam mo, tumigil yung ulan, promise. Pati yung baha, nakaka-nervyos. Talagang, Viva Señor Santo Niño. Ang devotion talaga na Nazarena at Santo Niño, back to back sa dami ng tao. Grabe. Sa Sinulog, grabe. Ano ba yung Sinulog? Sa Aklan, yung Ati-Atihan Wild. Ati-Atihan. Ang saya doon, may Higantes Festival sila, mga Higanteng Santo Niño. Ang cute naman, yan, naiba. Akala ko nung una, sabi ko, okay, ako doon, after ng lunch. Ang grabe. Wala, nag-walk lang kami talaga. Umikot-ikot kami, pero ang dami-daming tao. At nakapasok kami ng church, buti naman. Finally, kaya nasa likod lang kami, nasa likod lang at punong-puno. Ano yung paypag doon sa Aklan. Ang saya doon, sina Vice Mayor, sina Vice Gov, Billy Calizo and Boy Kimpo, tapos sina Gov, si Joben, Miraflores, mga dating barkada. Totoo naman ako nakita ko after a long time. Pati yung
yung mga kabataan barangay, na-social na ngayon, mga mestra na sila. Anong say mo? District Supervisor Gusto of the ko yun, DepEd. diba, pager na. O siya, eto muna, may comments tayo dito sa Facebook page. Medyo mahaba-haba ito. Mula kay Alma Paneda. Say mo. Number 1 si Amy, teenager pa yan, nagserbisyo na sa bayan, kabataang barangay. Siya ang leader namin noon. May programa siya na summer leadership training ng mga public school selected students. I was lucky, I was one of them. At a young age, isinama kami sa training mga sundalo for 15 days. Kung ano ginagawa nila, ganun din torture ko yung mga kami. to. Kawawa naman to. May test kami at graduation at the end. Disiplina ang maging patriotic ang natutunan ko. Kaya yan si Amy, walang arte yan sa katawan, maong lang yan. T-shirt sa jogging shoot, on the go lagi. Saka hindi siya heavily guarded considering anak siya ng presidente. Di siya naging shadow ng tatay niya, may sariling diskarte. Noon pa, Jeff Rocks na yan si Amy Marcos. Nako, Jeff Rocks, Mike Alma. Anopol. At least hindi nagalit sa akin na kung ano-ano pinagte-training namin. Kasabay ng sundalo, promise. Yung mga school chapter yun ng kabataang barangay. Pagdurusa. Hindi yata Parang kami boot napasali camp. dyan. Oo, hindi kasi mga bootcamp yan ng sundalo. Oo. Yun, student training yun. Iba naman yung kesa sa makiling. Oo, iba, malala din yan. Grabe. Marcha ng marcha. Pero ito parang masaya siya. Kaya nga, in fairness, Oo. akala ko magagalit sa akin kung ano pinapagawa ko sa inyo. Pero talaga naman, nagiging patriotic ka kahit paano. Say mo. At doon sa pananamit naman, hanggang ngayon naman, nakamaong pa rin siya. Wala na, hindi mo masenso. At saka naka-rubber, ganun pa rin ang outfit niya. Iba lang yung blouse. Oo. Iba lang yung blouse. Today, dahil birthday mo, ikaw talaga, biglang Thank nag-dress you. up. At pupunta ako sa mga munisipyo ng Cavite today. Ay, Kaya nako. kailangan Good. magmukhang tao. Good luck sa traffic. Kaya nga, Sinabi pinapagalitan sa'yo. ng mga Cavite, isang oras lang daw. Totoo In kaya? General Trias, ang layo kayo nagkabit. Sabi ko, aha. Alam, 3 hours yun. Hindi ako Konting maniwala. kebot na lang na gano'n. Tagaytay na. Ay, naku, ano ba yan? Sabi nila malapit lang. Oo. Alam mo, sanay na sila sa traffic nila. Sabi na malapit. Naku ha. Okay. Manhid na sila sa traffic nila, promise. Ang Cavite, ganun talaga. Malala. Mula naman kay Franklin Humalon. Ma'am Amy, ang Pilipinas noong panahon ni Presidente Marcos, pangalawa tayo sa Japan na pinakamayaman sa Asia. Ngayon na ang tamang panahon na babangon muli para sa tunay na pagbabago, magkakaisa ang Tigre ng Luzon at Agila ng Mindanao. Galing nga. Ang galing. Tigre ng Luzon. Sino yung Tigre ng Luzon? Ayoko maging tigre, afraid. Di ba yung tigre Mandaluyong? Oo, Tiger oo, City. Eh, yung Nako, Agila na tigre. Mindanao. Oo, kasi Davao. Oo, Di ba Davao. laging Agila? Ang ganda. Sino yung tigre? Aliw. Oo. Nakakatuwa. Para pareho matapang. Oo nga. Tapos, afraid. Yes. Oo. Mula naman Pero kay kailangan natin yan, promise. Mula kay Elena Hubilo, bigyan ang mga magsasaka ng sapat na pondo para mapangalagaan sila. Ang mahal ng abono, ang mura ng palay, lagi silang lugi kaya baon sila sa utang. Kawawa ang mga True. magsasaka. Hoy, Hanggang malala. ngayon. Ano ba yan? Alam mo, pumunta ako sa Pangasinan. Akala ko, kami lang ang malala. Aba, nung Sabado, dun sa Mangaldan, tapos dun sa mga pinuntahan ko sa Sampabian, yung sa palibot doon, sa Manawag, Oo. lahat dumadaing, paano? 5 piso, 10 piso na lang yung kilo ng kalabasa, miski sa Umingan. Oo, ang dami ano daw ba kasi. yan? Tapos 5 pesos na lang yung mga repolyo sa amin. Talaga? Naging basura na lamang. At sobra-sobra daw. Eh, hindi naman nangyayari yun na sobra-sobra. Hindi ko nga maintindihan. Paano sa sobra yun kung i-distribute naman ng Sa maayos? palagay ko, labis-labis yung importation. Ah. Masyadong madaming pinasok. Yung carrots nga, pinamimigay na lang. Sako-sako. Grabe, miski sa Benguet. Ano ba Bakit yan? ang mahal nun dito? Eh, ewan ko
ko ba, hindi ko nga maintindihan. Bakit nabubulok na lang sa amin? Pinamimigay na lang ng magsasaka. Hindi ko nga maintindihan. Nagkulang yung palay, nag-import. Ang paniwala ko, katakot-takot in-import, pati gulay. Dahil, pati yung mga nagpo-poultry, dumadaing, umabot ba naman ng 40 pesos yung manok? Normal ba yan? Hindi siya abnormal. 40 pesos ang manok. Paano daw nag-import ng 325,000 kilos? Ha? Ganon daw kadami ang ini-import nung Pasko, pati baboy. Bakit ang 385,000. Umabot sa amin ng 105 pesos kada kilo ng baboy. Dito bumagsak ng bumagsak. Sa mga grocery natin, pinakamura, 165. Hindi ko maintindihan. Ano ba ito? Oo. Lumalala na lumalala. 40 pesos manok, ano ba? Ewan sa kanila, saan nangyari. Anyway, mula naman kay Luz Beminda de la Cruz. Ma'am Amy, tulungan mo kaming mga magsasaka sa Mindanao. Mura ang palay pero mahal po ang ginagamit namin pang spray at abono. True. Tama yun. Yung mga pesticides at abono, wag na kasi i-tax yan. Ano ba yan? Pati ba yung pang spray at sa abono? May tax yun? Oo, lahat Di ba yun. dapat wala? Imported kaya tinatax. Kaya nga nagtataka ako bakit pa tinatax yan eh. Nakakagulat talaga eh. Kailangan gamitin yung pang spray at abono kasi para mas maganda yung ani. Bakit may tax? Ay, malay ko. Lahat ng intax nga linalagyan ng tax. Sana wag na i-tax yan. Totally, pamimigay rin natin sa magsasaka. Ano ba naman, maawat mahabag. Nakakahilo rin, ano? Oo nga, saan ka ba mag-umpisa? Parang, ayoko na mag-agriculture. Alam mo, sabi ng mga bagets sa amin, sa pagka-frustrated dun sa MMSU sa Batak, sabi nila, agriculture daw, and forestry dapat. Agriculture and forestry. Ang tawag ba naman nila, agriculture and forestry. Aray ko, ang lupit. Masakit yun, Oh, grabe. Ayaw na nila mag-aaral ng pagsasaka at ng kagubatan. Kasi naman, may point naman sila doon kung hindi naman din naaayos mabuti. Kaya nga, paano ba natin aakitin yung mga bagets kapag ganyan? Ay, naku, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig kahit problematic lang. Ay, may solusyon. Yes. At pagsubaybay sa ating programa ay may sagot sa inyong katanungan, ay may solusyon sa mga issue at suliranin ng ating lipunan kung tayo ay magtutulungan. Patuloy pa rin kayo mag-comment sa ating Facebook page at sisikapin namin basahin ang ilan sa inyo sa ere. Yes, at kung gusto niyo mapapanood muli ang ilang episodes ng Amy Sagot, mag-subscribe na sa YouTube channel ni Governor Amy Marcos at balikan ang mga nakarang episode ng ating programa at ng Amy and you. Don't forget to click on the bell button para ma-notify kayong may bagong video uploads. Naku, madalas yan. Every day, every minute. Every minute. Kaduda-duda na nga kung paano na pupuntahan lahat ng lugar in one day. Oo. Also, please. Aswang daw. Nangangalahating katawan. Hindi, ibig sabihin yung masipag ka. Talaga? Also, please follow Governor Amy's official Instagram account at official Amy Marcos kung gusto nyo ma-update ang kanyang daily happenings. Maraming salamat po. Ako naman, maaari nyong sundan sa Facebook, Twitter at IG sa pangalan Shalala Ray. Happy birthday, Shalala! Ang dami-dami na nagpo-post at nagulat ako kay Kuya Jude Ejercito Estrada. Hello, Sir Jude. Gising na siya. Aga niya bumati. Ala, talaga? Yes. Si Sir Jude. Alam mo, kamataang barangay ko yan. Urig na urig. Oo, sipag kaya. Love ko yan. Tsaka yung misis niya, si Ate Wen. Oo, super. Lalang imik, ano? Yes, quiet na quiet, tahimik. pero laging nandyan. Siya, magka-commercial break muna po tayo. Magbabalik pa rin ang Ay, may sagot. Ala, puro bagyo naman ang mga balita ngayon. Yung bagyong Amang, naglandfall daw sa Siargao at yung Caraga, nag-preemptive evacuation na. Ulan na daw ng ulan. Ano ba yan? Yellow rain warning. Kailangan i-memorize natin itong mga yellow, orange, and red. Alam mo, Eastern ako summer. Nalilito rin ako eh. Kakalito. Oo, kasi ang alam lang natin typhoon signal number 1, 2, 3. O, diba? Ngayon may yellow signal para sa mga baha-baha. Pero ngayon may 4 and 5 na, di ba? Oo nga. Nakaka-tense. Pero nag-landfall na nga itong si Bagyong Amang. Supposed to be bukas pa yan. Anyway, nasa Siargao Island na. Paano yung beach doon? Oh, yan. Siargao Norte, Governor Sol Matugas at kay Lalo Matugas at kay Congressman
Sana okay lang kayo. At sa Region 8, nako, eto naman yung mga waray-waray. Tatamaan na naman ang Samar, ang Bohol, ang Dinagat Island, sa mga Ecleo. Nako, wala nang pasok sa Tacloban, Camsur and Norte, Albay at Western Samar. Bukas, tatama na naman daw, lilipat daw ang bagyo at pupunta sa Eastern Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Camsur. Aray. Ano ba yan? Ang dami naman magandang idadali. lugar. Lahat ng mga beautiful places, wag naman. Naku, paawat naman. Wag sana lalakas masyado yung bagyo. Pero alam mo, maski hindi bumabagyo, halimbawa nga kahapon, yung sa Pangasinan nga, pinag-uusapan nga namin, yung nakadali ng mga tanim at ng palay, yung kuhan yung habagat, wala naman bagyo eh. Habagat lang. Oo, yung talagang ulan lang ng ulan talaga. Ang ganda pa naman sa Pangasinan, napaka-green ng kanilang palay. Yun na nga, nakakainis. Ano ba ito? Pati yung sunflower, yung mukha na yata lang. Alam mo ba yung sunflower? Alam mo ba yung sunflower sa amin? Yun yung parada na oldest LGBTQ parade sa buong Pinas. Nag-umpisa nung dekada 60 pa. Wine. Oo, sa Pasukin, Ilocos Norte. Pasuki, ayan. Yeah, Pasukin ever natin yung mga since. bading. Pasukin Ay, natin yung nako, mga bading. they're all over the place. Ako talaga, panalo. Yeah. Tapos mga siga pa naman sa Pasukin. Ay. Noon, talagang barilan ng barilan, may mga guns for hire, mga private army. Sabi ko, bakit may sunflower parade kayo ng Becky? Ano nangyari? Sabi ba naman ng mga siga-siga doon, ma'am, igalang ang LGBTQ. Ay. Ha? Sabi ko, paano ang babae para sa lalaki, ang lalaki para sa babae, ang bakla ay para sa buong pamilya? Yes! Ano ba I yan? love it. Thank Bow. you. Bow. Imagine, On yung mga behalf. sanggano yun, ha? Ay, nako, Senator Manny Pacman Pacquiao, congratulations. Panalo na naman kay Adrian Bonner sa isang unanimous decision. At si Bronner, the problem, nako, kumbinsidong talo siya. Wala na kiyaw-kiyaw. Nagbunyi na naman ang sambayan ng Pilipino sa pagkapanalo ng pambansang kamao sa kanyang unang laban at 40 years old. Age is just a number. Yes. Napanatili ni Pacman ang kanyang WBA welterweight title pagkatapos ng 12 rounds kontra sa kanong si Adrian Bonner. Sold out ang MGM Grand, ngunit mukhang dismayado si Bonner sa resulta ng nasabing laban at sinabi niya kung siya ang tatanungin, siya daw ang nanalo. Ayan na naman. Ayan. Everybody out there knows I beat him. I controlled the fight. Wow. I hit him clean more times. You know that I beat that boy. We're Ay. trying to get that money with Pacquiao and Floyd. Ano ba? Ang yabang. Ang kulit niya. Ako, kitang-kita, nagpakita naman si Manny, di ba? At saka Nang itong si Bronner, dapat sumali siya sa track and field. Bakit? Di ba? Takbo ng takbo? siya ng takbo. Ka talaga? Pero sa katunayan, mas marami napakawala na suntok si Pacman. Oo nga, yung mga 3-punch. Nako, flurry nga. Oo, nagpakawala siya ng 568 Wow. punches at 112 nito ay tumama. Samantalang si Bronner sumuntok lang ng 295 times. Ano ba? Wala pa sa kalahati. At 50 lang ang tumama. Sa power punches, 82 kay Pacquiao, 39 kay Bronner. Wow. Ano ba? Ganun. Pero alam mo, the problem nga daw ang tawag sa kanya eh. Di ba? Oo. Parati siyang nasumisikat at forever na lang dinadampot na ang pulis. Ano ba yan? Problematic. Nag-improve ang record ni Pacquiao, 61 wins, 7 losses, 2 draws. Hindi man niya na KO, siya lamang ang tanging boksingero na nanalo ng World Championship sa 8 weight divisions. Imagine pa iba-ibang timbang. Yung 147 pounds, hindi naman niya timbang yan eh. Pero ang hirap siguro, Talagang- mag-a-adjust siya sa Oo nga, weight, paano mo gagawin yan 8 times? Oo. Normal ba yan? Ako, kakaiba talaga Pero si Pacman. may latest kanina, tinamaan daw pala yung mata niya Ay, dito. ganun. Parang tumaba daw yata yung lace. Ay, hindi ko halata. Tapos dito, kaya parang pina-check up na daw ngayon. Medyo tinamaan yata dito. Sa mata. Yeah, So, sa sana mata. huwag naman. Oo. Para okay naman. Kaya naka-shade siya kagad kasi nga namamaga daw yung right eye. Oo. Hindi ko napansin eh, na tinamaan siya sa right eye. Ako, nakita ko naman,
Kasi late nang pumasok din sa TV. Oo nga, ang late na. Late na. Antay ako ng antay, ginutom na ako. Nung kumain na kami, nag-umpisa. Talaga naman, wrong timing. Ano ba Ang yan? nakakatuwa ba, di ba lahat ng mga mayor, mga governor, meron sila pumunta May libre. may libre. May libre Doon palabas. mismo sa lugar nila, Pacman, wala na signal. Totoo ka? Oo, Saan? Sa binalita. Jensen? Yes. Binalita? Kaya Ay, ginawa ano ba daw, yan? ang ginawa daw ng mga mayor daw, mga governor, inalagay Panic nila daw sa mode. Facebook. Facebook Live na lang. Pero daw, humiitong ito, I'm gumagalaw-galaw. sure sintu-sintu yun. Oo. Dahil alam mo naman yung wifi natin, ever. Doon pa sa lugar nila na wala ng signal. Oo nga naman, sa Jensen pa naman. Pero at least, alam naman, sa Jensen, iba naman kasi talagang may puhunan sila kay Pacman. Pag nanalo yun, give! May bonus. All mine to give sa Jensen. Maghanap pa nga ng Fiesta bahay, doon. doon punta tayo. Oo nga. Para maabutan. Bakit pila tayo doon? Imagine nung 40th birthday, 40,000 grocery bags. 40, lahat 40. Puro 40 40. cellphone, 40 laptop. Oo, Nako, 40 motor. tricycle, 40 Tricycle. motor. Ano ba Ay, yan? grabe. At 4 na malalaking kotseng magaganda. Ay, Same mo, Christine, pick up and all. From good vibes, eto good vibes din, di ba? Sri Lankan President I-pronounce mo yan. Maitripala Sirisena. Ayan, Saludo. palakpakan si Shalala. on his Saludo sa War birthday. on Drugs sa Administrasyong Duterte in fairness. Oh. Sa pagtatapos ng 5 araw ng state visit ni Sri Lankan President Maitripala Sirisena sa Pilipinas. Say mo. Binibining Sri Ang Lanka. girap ay nagpag-usap sa Philippine National Police tungkol sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pinapurihan ni Sirisena ang pagsisikap ng gobyerno para puksain ang problema ng droga dahil gusto niya rin daw itong gayahin at ipatupad sa kanyang sariling bansa. Oo, malala rin daw dun eh. Sa Sri Lanka. Malala rin daw yung drugs dun. Sa isang closed-door briefing kasama sina Dangerous Drugs Board Chair Catalino Cuy, Interior Secretary Eduardo Año at PNP Chief Oscar Albayalde, inamin din ni Sirisena na katulad ng Pilipinas, madami din Sri Lankan police ang nagbubuwis ng buhay laban sa kontra droga. Sinabi rin ni Sirisena na kaya kakaunti ang mga world leaders na gumagawa ng ganitong hakbang laban sa droga dahil takot ang mga politiko para sa kanilang buhay at iba pa naman ay kumikita na malaki sa kanilang involvement sa illegal drugs. Kapanalo Totoo ito, naman, Sirisena. panalo. In fairness, at talaga naman totoo, si Presidente Duterte lang ang walang takot ever. Talaga naman, hinahamon niya lahat. Nakaka-nervous ako, ninenervous sa kanya kung minsan. Oo, at saka yung pagsasalita niya, tanggapin na natin. Gano'n naman siya noon, di ba? Nung mayor ever pa nga since. siya sa Davao. Ay, mas malala pa yata. Sa lagay na yan, nag-mild na yan. Nag-mild na Tumanda siya. na rin yan. Imagine, mas malala pa yan. Nakita ko yung picture mo, kasama siya. Sa makinunan niyo. Opo, hindi ko alam. 100 years ago, siguro. Ay, nako, at pumanaw na rin ang may-ari ng SM Malls na si Henry C. Sr. Namatay sa edad ng 94 years old. Malungkot na ibinalita ni Teresa C. Coson ang pagkamatay ng kanyang ama. Ang tinaguri, ang pinakamayamang tao sa Pilipinas ay pumanaw na mapayapa habang natutulog ng Sabado. Si C ang founder ng pinakamalaking chain ng shopping mall sa bansa. Ang SM Mall sa tinatawag ding Father of Philippine Retail. Ang kanyang net worth ay tumataginting na $19 billion Wow. or 1.05 trillion pesos. Mahirap ng bilangin ito. Grabe, hindi, beyond. Sobrang dami ng zero yan. Hindi na natin kinaya. Nagsimula ang negosyo ni Henry C. noong 1946 nung magbukas siya ng maliit na tindahan ng sapatos sa Quiapo, Manila, na pinangalanan niyang Shoemart. Shoemart. Ngayon, ang SM ay bumibilang ng 72 shopping malls na nagsisilbi ng 3.5 million customers every day. Araw-araw lang to ha. Nung nakaraang taon, tinanghal si C bilang 52 na pinakamayaman sa buong mundo ayon sa Forbes magazine at naungusan niya sa listahan si Elon Musk, Robert Murdoch, and George Soros. Wow. Pero ang Yeah. ganda ng pagkamatay din niya. Oo nga, natutulog lang. Wala lang. Oo, ang galing. Parang ano na siya, tanggap Very niya peaceful. na. No? Peaceful. At saan gagaling naman kasi ng anak niya, no? Ilan ba anak niya?
Oo nga, ilan ba sila? 5? Alam ko, nandyan si Tessie. Talaga, ang galing-galing naman ni Tessie. Kakaiba naman si Tessie Coson. Andyan si Hans. Andyan si Big Boy, yung junior na Henry C. Andyan si Herbert. Andyan si Elizabeth, yung isa pang babae. Ang gagaling naman kaya nila. Kaya parang in good hands naman talaga ang SM. Oo. Nung 80s, bukas talaga yung Shoe Mart dito sa Carriedo. Yes. Nag-apply ako doon ng Stockman. Talaga? Oo. Nakuha ka? Oo. Nakuha ako. Tapos nag-apply din ako doon sa may bandang Santa Cruz. Nakuha din ako. So doon ako. Late kasi dumating sa Santa Cruz. So muna ako. So buti na lang at kung nasa Carriedo siguro ako tinanggap. Ngayon ay isa na ako mataas ang posisyon sa SM. Mataas ang posisyon sa SM. Nakakaloka, diba? So anyway, sa lahat po nang bumabati sa akin, maraming salamat po. Diyos ko, sabi kong ganun. Hindi ko alam kung paano ko ipapasalamatan hanggang ngayon. Kanina pa itong madaling araw. Pero ang pinakauna talagang nagano sa akin, si Gorgie Rula. So yan, dire-diretso ko muna ito ha. Habang may kausap lang si Gob. Ito, Pangulong Duterte gusto makipag-usap sa MNLF founder Nurmi Suari at sa ibang tutol sa Bangsamoro Organic Law. Uy, ano to? Pagkatapos si kampanya ang ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law, nagpahayag ng kagusto ng Pangulong Duterte na makausap si Moro National Liberation Front, ang MNLF chairman ng founder Nurmi Suari, pati na din kina Lano del Norte Representative Abdullah Dimaporo na siyang hindi sumang-ayon na isama ang 6 na bayan ng Lanao del Norte sa Bangsamoro. May issue. Kasama rin dito si Sulu Governor Abdu Sakurtan na kumag-question sa BOL sa harap ng Korte Suprema. Ngayong araw ay gaganapin ng plebisito tungkol sa BOL sa mga probinsya at syudad ng ARMM o Autonomous Region of Muslim Mindanao, kasama pati ang Cotabato City at Isabela City sa Basilan at ilang parte ng Lanao del Norte at North Cotabato. Sa February 6 naman, gaganapin ang plebisito ng Lanao del Norte maliban sa Iligan City at 6 na bayan sa North Cotabato na nagpetisyon na isama sila sa BOL. Ayon sa Pangulo, ang plebisito ay isang paraan upang itama ang injustices of the past at balangkasin ang mas maliwanag na kinabukasan para sa Mindanao. Ayan talaga naman. Nakita mo? Crowded na sila. Dami-dami ng boboto. Ang sabi naman ng iba, sigurado daw panalo kasi martial law daw yung Mindanao. Huwag naman kayong ganyan. At yun nga, may question din, pero I'm sure naman magkakaayos. Pero nagulat ako. Akala ko gustong-gusto ng lahat ng mga Muslim to. Yung pala, sina Congressman Dimapuro ayaw daw. Tapos si Governor Sakurtan dun sa Sulu ayaw din. Marami rin umaalma kasi ayaw din nila. Ang kinatatakutan nila kasi, I think, yung ibang areas, kasi halo-halo naman kasi sa Mindanao. Walang makaintindi kung paano yun. May mga barangay o mga bayan na Kristiyano o di kaya lumad. Ayaw naman nila maging under Sharia law. Hindi naman sila Muslim. So, paano yun? Sa loob ng isang probinsya, may ibang bayan na Kristiyano. Sabi nila, iba yung governor nila. Iba yung chief of police. Nalilito sila kung paano daw yun. Ito nga yung huli sinabi ni Pangulo, ang plebisito ay isang paraan upang itama ang injustices of the past. Ako ay agree. Kasi sobrang gulo doon. Alam mo, pati yung mga lupa, hindi sila may-ari. Ano ba yan? Wala silang hawak. Wala silang title. Oo nga, kawawa naman sila. Hindi tama. Alam mo, sa Marawi, walang maayos na titulo, kaya hindi sila makapag-rebuilding. Oo, kasi sabi nila, lahat daw ng nakatira doon, kahit dekada-dekada na yung pamilya mo, lahat daw squatter, palibasa, military base daw yon. So, lahat kayo illegal. Paano magiging illegal yon? Apakatagal na ng mga pamilya doon. Noon pa naman ang isinilang ang Mindanao, wala namang din ganyan-ganyan. Dapat pinahati-hati na sa mga tao. Hindi nga, ginawa ng mga plantation na pagkalaki-laki, tapos yung mga, alimbawa sa Basilan, big time doon, yung mga rubber plantation, puro sime
Darby, Cargill, yung mga multinational. Tapos, ginawa sa kada lahat ng tao doon. Kaya nga, kung minsan, sinasabi lahat corruption, ninanakaw daw ng Muslim leadership, bakit daw sa unang taon pa lang 70 billion ang ibibigay, sobrang laki daw, ganyan-ganyan. Sa akin naman, we can afford to be generous kasi nga, centuries na hindi naman nabibigyan ng tama itong mga kapatid natin sa Mindanao. Pero pag usaping Mindanao, para akong kinakabahan lagi. Oo nga, napaka-problematic. Ang lalim ng problema, structural, nga yung problema doon. Pero yung solusyon yan, sa umpisa pa lang, yung mga lupa. Pero siguro yung mga tao doon, di ba, nakikita nila may naglalakad ng mga sundala, may hawak ng mga baril, nakakasyokot, di ba? Ako, nini-nervous nga ako. Sila naman, type na type nila. Sabi ko nga, paano kayo nabubuhay ng ganito na mayat maya may checkpoint? Feel na feel nila pag binawasan ng checkpoint, nagagalit yung mga tao. Baka mas natatakot sila pag gano'n. Basta nga ka-stress daw pag wala daw yung mga checkpoint. Gustong-gusto nila na may checkpoint, hinihinto yung mga people. Ako naman, abalang-abala, ano ba ito? May curfew, may checkpoint. Mayat maya, may tangke. Ano ba yan? At saka yung mga bata doon, parang wala na ring takot. Pag may nakita sila mga naglalakad ng mga baril. Oo, okay lang. Ang haba ng baril, walang deadma. Pero yung mga batang nasama doon sa, alam mo na yung mga lumalaban sa gobyerno. Grabe, yung mga child warrior, ano ba yan? Yes. 9 years old, mas mataas pa yung baril kesa sa kanila. Lilit pa lang nila. Ano ba yun? Oo. Bakit kaya ng gano'n? Mga anak-anak ba yun, ng mga kasamahan nila? Rine-recruit nila, di ba, sa eskwelahan pa daw. Kaya nga, yun nga, dapat talaga alalayan na lamang. Kasi hindi pwedeng ganyan, sa eskwela pa lang. Lilit pa nila, di ba? Kawawa naman. Kawawa naman yung mga bagets. Pero ang bloody dyan, yun nga, magulo daw. Ang gulo daw ng mga listahan ng botante, pati yung mga teacher nahihilo. Tapos nag-bolt in na daw yung PNP to take over the teachers. Ayun. Tapos yung next step niyan, first step pa lang talaga, tama si Presidente, long playing pa yun pagkatapos magbotohan, eto yung bloody, yung decommissioning of the armed groups. Paano yun? Tapos magbababa ng armas kaya? MILF, MNLF, BIFF, Abu Sayyaf. Magbababa ng armas yan, di ba? Kasi madidecommission. Ibig sabihin, magsolian ng mga baril-baril. Sa tingin mo, papayag naman? Ewan ko, magtatago. Magsusurrender kayo yung mga maute? Ibigay ba nila ng mga baril-baril nila? Mga yung ibababa doon, kuhunin pa nila. Naku, ano ba yan? Ano ba yan? Oo nga, bad trip. Uy, bad trip rin itong Cebuana Luilier. Nabalitaan mo to? Yung data breach? Ano ba yan? Yung National Privacy Commission, in fairness sa Cebuana, sinumbong naman nila kagad at pinalathala sa kanilang mga 900,000 customers na yung personal information daw may naka-break-in. Ano ba yan? Nakaka-nervous yan, mga datong. Yung mga datong, tapos yung mga alahas yun. Hindi pa nga natatapos yung dito sa natin, sa passport, di ba? Ito Ayan yung passport. Bakit puros data breach na lang? Oo nga, sa passport pa lang. Tapos, yung Cebuana Luilier din. Ang tatalino ng mga tao, no? Oo nga, sa katarantaduhan. Pwede ba? Di ba pwedeng ialay yan sa makabuluhan? Di ba sa ibang bansa, meron din mga teenager ang nagbo-block. Yung mga hacker na yan. Ano ba yan? Buong eskwelahan. Nakakaloka. Pero sa kabila nun, may honest Pinoy. In fairness, congratulations. Isang empleyado ng NAIA nagsaoli ng pera natagpuan sa foreign exchange counter. Si Jeffrey Almoguera, 30 years old, patuloy nagpapatunay na talaga may Pilipino pa na mabuti ang kalooban. Lalo nang sinauli niya isang envelope na may lamang US dollar bills na iwan sa isang pasahero sa isang foreign exchange counter sa NAIA. O in fairness, ayon sa Manila International Airport Authority, pinatunayan lamang nito na ang kultura ng honesty ay umiiral pa rin sa Ninoy Aquino International Airport. Sa kabila ng pagnanakaw ng palikbayan box. Ang dami nilang nega kasi. Sa kabila ng mga bala-bala scam, Diyos ko, talaga naman, napaka-nega. Sa kabila ng passport ek-ek,
Meron pa rin. Ang dami Meron na pa rin. issue mula pagpasok May mo. Jeffrey Almoguera pa rin. Salamat na lang sa Lunes na ito. Bibigyan naman daw ng award si Almoguera dahil sa kanyang ginawa. Ayon kay MIA General Manager Ed Monreal upang magsilbi siyang ehemplo sa lahat. Hindi sinabi ng mga otoridad magkano ang laman ng envelope bilang isa sa mga paraan kung paano mapatunayan kung sino ang tunay na may-ari ng pera. Marami magkiklaim niya. Sa palagay mo. Pipila ka na ba dyan? Happy birthday! Makikilig. Ayan naman. Pero hindi, di ba, sa ito nga yung sa naiyan na ito, di ba, ang issue din, ang gulo-gulo nila, may mga suplado, may mga suplada, Oo, may mga aaway, and mga everything. bad manners. Oo. Uy, pero ang malala dyan sa naiyan, naloloka na ako. Kasi alam mo naman, taong airport ako. Sa Doon ka na yata kakaikot. nakatira, di ba? Oo, doon ako natutulog, doon na naliligo, alam mo yun. Ay, alam mo, nakakaloka yung mga delay. Ay, Itong oo. weekend na ito, yung papuntang Cebu, yung Aklan, yung galing yun sa Kalibo, yung ati-atihan. 4 hours delay, yung sumunod na araw Cebu. Sumuko na ako, nakaka 3 hours na kami. Wala Wala pa pang rin. balita, papuntang Cebu. So, hindi ka Nakakaloka. Hindi na nga ako nakarating, Ay. naloka-loka na kami. Ganun na rin sa ano. Pero ngayon, Almoguera, Pero mamili ka, congratulations. magkantay sa airport o magdusa sa traffic. O, di ba? Parang ganun din. We have a tie. O, kaya nga. Di ba ang hirap? Nakaka-flirty. Ewan Ano ko ba sa yan? Bakit kanila. may traffic sa Lupa, sa Ere, tapos ngayon sa Pantalan, ano, dahil sa bagyo. Katakot-takot daw na stranded. Nakapunta ka ba lately sa Batangas Port? I'm sure. No, natagal nang hindi. Ang traffic din. Sa port. Oo, papunta. Pero papuntang Batangas, actually, matraffic na ngayon. Sabi kong gano'n. Ay, may pupunta kami Dati ng feel na Mindoro. feel ko yung star na yan kasi ang bilis. Pupunta Ngayon, kami ng wala. Mindoro. Sabi ko, di ba ang traffic? Nakarating na kami dati noon. Last year. Grabe, ang OA, ang traffic. Papunta pa lang. Pagdating mo na Batangas, Oh. good luck. Ganon. Ang traffic na hindi umuusad. Aray Lalo ko. na pag summer, na Holy Week. O yun, ang hirap. Ang lupit. Ang hirap nga eh. Paano ba yan? Eto naman, ako kanina, bonggang Pinoy. Eto, proudly Pinoy pa rin tayo at isang Pinay. Founder ng kauna-unang Belgian Tableya. Kilalanin natin si Mariel Flores na tubong Cavite na nakaisip na gawing negosyo ang paggawa ng pagbenta ng tableya sa Europa. Itinatag niya ang kanyang at ng kanyang asawang Belgian ang Teo and Brom. Masarap yan. Hindi ko pa natitikman. Ay, very good At siya. hindi daw akalain na papatok ito sa Belgian market. Ay, naku, it's very good. Gawa sa Philippine cacao ang Teo and Brom Tableya ayon kay Flores galing pa sa Davao ang cacao beans at muscovado sugar ang gamit nilang pampatamis. Hoy, hindi daw alam ni Flores na ang tableya ay original na produkto ng Pilipinas at tanging dito lamang gawa. Proud na proud pa rin si Flores na isa siyang Pilipino at kaya lamang siya ng ibang bansa dahil sa kanyang asawang si Matias. Si Matias. In fairness, Hindi pa lang sarap-sarap yan, Belgian promise. tableya. Ang dami na natin masasarap na kwan. Tsokolate. Na tsokolate. Oo. Very, very good. Pati yung isang galing rin Davao, may Malagos, no? Tapos may Teo and Broom, yun. Masarap talaga Teo and yun. Broom. Tapos yung Arum, masarap din yun. Meron ba sa Pilipinas niyan? Hoy, meron! Bakit Ako hindi pa. ko- Diyos ko. Addict sa chocolate. Gusto ko yung ginagawa. Alam ko lahat yun. Ay, niluluto ng nanay. May Ay, ginaganon yun, ganon. yun. Ayun. Pinapati doon. Oo, ay, ang winner Oo, yun. Panalo yun. Sarap-sarap Oo, noon, di ba? diba? Winner na winner yun. Saan ba ako kumain lately noon? Sa Bacolod, meron. Meron. Sa Pangasinan, meron. Pero ang pinaka-wagi, yun nga, yung Arum na chocolate. Sarap-sarap noon. Ang galing. Tapos yung Theo and Broom. Tapos sa Cebu, ang dami iba't ibang brand na. Yung mangga na dipped in chocolate. Ay, natikman ko. yun. Panalo. Oo. Winner na winner yun. Tapos ang tamis Ine-export naman, nila. ay, naku, masarap siya. Masarap siya kasi matamis tamis sa asim yung Tamis, mangga. asim. Tapos maalat-alat yung kwan, Ay, yung, sarap. yung tsokolate. Ay, naku, Winner. Binutom ako. O bago Oo tayo nga. kumain, magka-commercial break muna tayo. Pagbabalik pa rin po ang Aimee Sagot. Ay, nagbabalik pa rin po sa Aimee Sagot. Naku, go. Nagkakwentuhan kami nung pupuntahan niyang lugar. Oo nga, ano ba yan? Yung mga kapitenyo, ha? Sabi Totoo ba yung 1 hour na yan? Sabi niya 1 hour. Pumunta kami Parang doon. killer. Pumunta kami ng Friday more than 3 hours. Kami text mo kami dumaan.
Anyway, eto naman po yung mga comments ng ating netizen. Basahin lang natin, Gob, ha? Oo Mula nga. kay Edwin Yulo. Yan si Ma'am Amy, totoong may solusyon. Magtulungan, hindi magbangayan para sa kapakinabangan ng bayan. Carry yan. Gusto Yes, ko yun. Edwin. Carry yan. Pakinabangan ng bayan. Mapakinabangan. Di ba? Ang saya-saya. Kung wala naman kay Munchin, I want to hug you, idol. Ay, cute naman ito. Idol ko, Papa mo, way back doon sa amin. Nang mag-people power to lang kami, magkakampi mga neighbor namin. Kaaway namin kasi sumama sila sa people power. Di Talaga? kami nagbatian that time. Pugtong-pugto mata ko nang umalis Papa mo. Nakakaloka naman to. Kawawa naman, nakipag-away pa sa kapitbahay. Huwag kayong ganyan. Ako naman, wag. Diba? Pero malala nun, Si Munchin, oo. Oo. Nakakaloka siya. Paano ang sindi naman talaga ng mga emosyon ng mga panahon na yon. Grabe. Hindi sila nagbatian. Grabe, Pero malala. moment na yun. Pero nung time na yun, uso yan. Oo, kasi grabe. kami nung pumunta nga kami doon, sabi ko, bakit? Wala, sabi ko, titingin lang ako kung bakit talagang nandun yung mga tao. Alam mo, meron talaga din sumisigaw na, bakit kayo nandyan? Nagka-traffic kayo. Dead ma. Pero nung nakita ko na puno na yung buong EDSA, ay iba na ito. Iba na ito. Talaga sobrang ang daming tao. Ano ba yan? Kaya parang, anyway, talagang ganun din, di ba? Oo. Sana wala nang ganon. Wala Magkaisa na tayo. Ano ba yan? Pero hati talaga eh. Yung Oo, iba that naman time. di talaga, chumichismis lang. Wala, naki-eksena lang. Yung iba naman, hati eh, di ba? Hati nangyari. Pero nung time na yon, masayang malungkot. Oo nga. Oo. Pero mainit. Mainit talaga. Lahat talaga mainit ng ulo, nag-aaway. Naku, kasi Yun ang ating- ramdam ko kasi sabi ko, bakit tayo pumunta rito? Anong Wala. gagawin natin dito? Nagmiron. Pilipino kaya. meron lang kami. Anyway, mula Ano naman. talaga? Hindi Oo. alam ang nangyayari. Pambira. Oo. Karamihan. Sabi, ginagawa mo dito, Day? Ang daming tao eh. Nakipagsiksikan. Pinoy talaga. Ano ba? Pero sana magkaisa na. Tigilan na yung ganyan-ganyan. Ano? Mula naman kay Jorly Garcia, napaka-practical ang mga prinsipyo mo, Senator. Ay, may Senator na kaagad. Ganyan dapat ang public Wala, servant. pinremote na ako ni Jorly. Oo, Thank you. Yung alam ang nangyayari hanggang sa level ng barangay. Ramdam ang tunay na problema at sitwasyon ng bayan. Oh! Kit-kit nito. Pero ito susunod na panood ko ito. Sara Aimee TVC. Mas makatuturan ito kesa dun sa kwentong barbero. Haha. Napanood ko. Ala, lupit, Alban. Ang cute niyo. Nakakatawa yun. Yung nagmomotor. Pero si Inday Sara talaga nagmomotor si Mayora. Ikaw lang pala Oo. nakakabit din. Ako lang si Angkas. Wala lang, ako lang si Angkas, backup dancer. Ang cute nun. Sino Ay, ganun. nag-concept? Pero Bisaya yun. Oo. Ganun, Bisaya kasi naintindihan sinasabi mo, di ba? Bisaya nga kami. Oo, eh. Bisaya. Kaya nga, naintindihan mo? Hindi, natutuwa lang ako sa inyong dalawa. Bisaya ang nanay ko pero di kami marunong Oo, eh. kasi dito naman katutubong... Ang cute-cute ninyong dalawa pero si Sara astig yan. Oo, astig, di ba? Siga, no? Nakabutan pagbaba. Ay, sister! Tapos ang ganda-ganda ng mukha. Oo, in pag fairness. tinanggal yung helmet. no? Sigang-siga pag binuksan. Saan yung kinunan nyo? Sa Davao. Ah, ang pinuntahan ko saya. siya. Tapos yung isang gasolinahan doon, friend namin sa Bellevue. Kanino yung motor? Sa kanya! Kay Inday Sara. Akong kumuha ng helmet. Pero siya yung sa kanya. Talagang nagmamotor yun eh, all the time. Winner, ganda ng TVC. Panoorin nga na, mapapanood pa rin to, no? Nasa mga TV. Lumalabas pa rin. Pero dapat kasi, lalabas lang yan sa Mindanao. Kaso, naaliw yung mga tao, mga babaeng nakamotor. Oo, marami. Pinalabas na rin sa Maynila. Supposed to be pang Mindanao lang yan eh. Kasi nga, Bisaya. Pag Pero Bisaya. natatawa yung mga people. Pero ang masaya... Pero nag-enjoy kami mag-shoot noon. Laugh kami ng laugh the whole time. Sandali lang yon. Oo, ang bilis lang. Kasi wala rin siyang time, wala rin akong time. Sige, now na, gano'n. Now na nakagad. In 1 minute. Nakakatawa. Naka-makeup siya, no? O konti lang, parang light lang. Wala. Nag-lipstick lang yata konti. Ang maputi kasi siya. Tisay, hello, half Masaya. German. Oo, Excuse me. Oo, yun ang ganda-ganda. Wala ka na magagawa. Talagang ganun na. Yun ang beauty niya. Oo. Anyway, eto muna ang ating mga showbiz.
latest. Uy, ano nang latest? Etong latest. Ay, Uy, si Catriona talagang namamayagpag ayaw paawa. Oo, busy siya sa mga activities ng Miss Universe. Galing niya, kahit Ano, iniipit ano. siya dun sa Miss Australia, Oo. hindi siya talaga maipit pa, pero tama yung sagot ng bagets na Oo, yun. dead na siya. Takbo na siya. Oo. Pero ang issue doon, nung tinanong siya ni Jessica Soho doon tungkol sa boyfriend, sabi niya ayaw niya muna magsalita about it. Ano ba yun? Ano bang issue Ang doon? alam namin, September pa lang, hiwalay na sila. Oo, parang May feeling. feeling, Oo, kasi oo, parang oo. wala lang. Noong September pa, kaya lang they remain friends. Oo naman. Kasi 6 years sila mag-boyfriend. Ang tagal, ano? girlfriend, Oo naman. Tsaka nakikita kita model. Tapos ito si Clint kasi, taga Viva Artist Agency. Viva ba yan? Tapos sabi niya gano'n, kay Ma'am Berenice tsaka kay Boss Vic na kung pwede i-handle din si Catriona. Hanggang sa lumaban nga ito ng Miss World. Jackpot! Nung sumali ng Miss World, 1 year syempre, hindi mo makukuha. Tapos, nung lumaban ng Binibining Pilipinas, yun na hindi rin nakuha ng Viva. Kaya, nabibigay lang ng Viva sa kanya commercial at endorsement. Tapos, nung September nga, nabalitaan na namin na hiwalay na sila. Pero, full support pa rin yung jowa. At ang alam ko, nililigawan siya ulit. Ay, gano'n. Maganda, no? Pero feeling ko, busy naman yung bagets. Oo. Wala nang time mag-boyfriend yun in the first place. Nasa abroad siya, di ba? Pagka, kung saan-saan siya maglalakbay niyan eh. Pero meron yata siya, parang si Pia Wurtzbach, nakailang balik ng Pilipinas matapos yung reign niya. Nakatatlo yata siya. Ganon. Kasi hindi pa siya pinaparada rito di ba? Actually, Oo, wala pa that's siyang right. ganon. Kaya yun ang hinihintay ng mga kabadingan, alam mo. No, ever. Anong itsura ng crowd, anong itsura ng Tapos whatsoever. ang ganda-ganda niya ng kanyang float, diba? Oo. Yun ang hintay natin. Anyway, eto naman, happy birthday, napanood ko ito. Yung first baby ni Pokwan at ni Lee O'Brien. Oo, nakita ko nga yun, nakakatawa. Ang cute nilang dalawa. Nakakatawa. Di ba? Ang cute ng baby. Tapos yung kanyang asawa si Lee, pinipilit siya talaga mag-Tagalog kahit Nakakaaliw yung mag-asawang yun, ano? Tawan-tawa ako sa kanila, ang cute nila. At saka halos lahat yata ng hinanda ng Wonder Woman ng team ng birthday. Parang nagluto rin. Magaling magluto si Pokwan. Oo. Di ba may cookbook yun? Oo, tapos meron siya yung nakalagay pa sa bote ng mga ano. Ano Kaya yun? Yung mga candles busy niya, meron siya. Yun ang mga birthday talaga ni Malia. First birthday. Nung tinanong kung magkakaroon pa ng next baby, 47 na yata si Mamang. Ha? Oo, parang gano'n. Nagkaanak pa? Oo, tapos sabi niya, hindi niya alam kung pwede, pero kung pwede pa, di okay. Ang galing. Saka sexy niya, no? In fairness. In fairness. Ito rin, dalawa nag-birthday, magka-apelido si Ang Katrina. daming birthday kayo, ha? Si Kayo Katrina lahat. at Sheena Halili nag-celebrate ng winter birthday sa Japan. Say mo, winter birthday. Nagulat ako kasi nung magkalaban sila sa Starstruck. Akala namin magka-apelido, yung pala magpinsan. Talaga magkamag-anak? Magpinsan sila. Ay, totoo pala? Oo. At eto, alam ko, film mo ito. Sino Si yan? Sarah Geronimo at si Mateo De Celli. Ano, matutuloy na ba, Oo. finally? Hindi, meron namang events itong si Papa Mateo sa Pampanga. Join si Sarah. Di ba? Consistent nga daw si Sarah Geronimo, Mateo De Celli sa pagiging sweet sa isa't isa kahit pampublikong lugar. Sa kanyang Instagram post ngayong linggo, January 20, pinakita ni Mateo ang lang litrato nila ni Sarah na wala silang ginawa kundi mag-holding hands, akapin ni Mateo. In fairness. Ilang taon na ba yan? Si Sarah Matagal pala na rin is yan, 30 ano? years old, si Mateo Correct. is 28. Yes, correct. Kasi ang aga-aga ni Sarah nag-umpisa eh. Oo. Baby pa siya. Sinamahan ni Sarah si Mateo sa pagsali ng aktor sa Boss Ironman Motorcycle Challenge. Nung minsan, nagtitraining na sa Instagram, sa Twitter, nagtitraining ng motor si Mateo. Ang bilis-bilis, diba? Ang galing din yung naka-race. Tili ng tili si Sarah. Tigil! Ganun siya ng gano'n. Talaga nininervyos. Ang dami naglalike, ang dami nagkukomment. Tama na yan. At parang kabadong-kabado
Ay, parang nakaka-nervous man talaga ang motor, sa totoo lang. Diba? Hindi siya biro-biro. Car racer din ito si Mateo, nakakaloka siya. Pero lagi siyang nandun. Di ba si Sarah lagi nandun doon sa mga races? I join. Eto naman, pag-ibig talaga. Sabi ni Sian Lim, say no to live-in. Oh. Gusto niya marriage agad. Yan ang sinabi ng 29 years old na si Sian. Ay, may conservative pa bang bagets? Hanggat maaari daw ay papakasal sila ni Kim Chiu. Ayun ang maganda. Bawal sa amin ang live-in. Sabi ng nanay ko at lola ko. At lolo ko. Masunurin bata. Ang kiti siya, diba? May ganun pa mga lalaki. Meron pa palang natitirang ganun. Uso pa pala yung ganun. Pero mahilig sila mag-trip-trip. Kasi biyahe-biyahe sila. Save mo. Eto naman, nakakatakot naman ito naging issue kay Papa P. May basher. Eto. Hinamon ni Piolo. Nainis ako dito talaga. Hinamon ni Piolo Pascual ng suntukan isang basher na tinawag silang at ang anak niyang si Inigo na mag-amang bakla. Aray ko! Hinamon ni Piolo Pascual nga, tapos nag-ugat ng pambabatikos ng basher sa Instagram post ni Piolo at litrato nila ni Inigo noong linggo lang. At bakit sila binabash? Oo, lumahok kasi sila sa San Piolo G sa Jakarta, Indonesia. Ayan, sabi ng netizen, mag-amang bakla. Ala, pagkalipas ng isang oras dahil sa pinatulan ni Piolo ang bash, sinabing, suntukan tayo. Ala! Tapos sabi niya, sumagot ulit, sabi niya, saan mo gusto? Sabi niya, ikaw, saan mo gusto? Tapos sabi niya, wag sa ABS, baka sumikat ako, sabi nung lala. Ano ba? Sure. Si Piolo Pascual, pagaganon mo, Diyos ko naman. Tapos, yung tinatanong, sige, saan mo gusto? Tapos sabi niya, saan ka na? Bakit hindi ka na sumasagot? Sabi ni Piolo. Saan mo gusto? Okay ako, kahit nasaan. Pero si Piolo hindi ganyan. Sa galing siguro hindi nakatiis, kasi dinali-dali pati anak niya. Pati anak. Tapos ikaw magbigay mismo kung saan. Anong oras? Uy, ano ba? Ayun Ayan. Hindi naman pala away yun Tapos biglang nawala na yung netizen. Ito ang mahirap sa mga netizen. Ang tatapang nila magsalita, mag-comment. Kaya di ba yung mga artista, napapaiyak nila sa sama ng loob. Nakakainis naman talaga. Alam mo, yun na nga, sa social media, hindi ibig sabihin na wala nang decency, walang kortesiya. Ano ba yan? Pero pag hinano mo naman to... Akala mo naman, miski talagang zona libre, miski pwede mong sabihin, hindi pa rin tama yun. At sa kanila, pag hinamon mo na at didemanda, nawawala sila. Disappear, tingnan mo yan. Disappeared na. Hindi na sila sumasagot. Kakainis. Karamihan sila, di ba? Lalo na kay Agot Isidro dati. Grabe yun, malala yun. Sabi niya, sana mamatay kayo ng magiging baby mo. Ano ba naman yan? Diyos ko. Kahit naman siguro, halimbawa galit ako kay Ago, hindi ko naman matatanggap din yung gano'n. Tapos meron pa dyan, mamatay na kayo. Minsan pa may nagsabi, ang pangit naman ng anak nyo, may mga ganong something. Si Bianca Gonzalez, di ba, inano sila nung, alam niya, ang pangit naman ng anak nyo. Ano ba? Diyos ko, sabi ko, Diyos ko sila mag-bash. Meron ba magiging pwedeng gawin ng Senado sa ganito na matigilan? Nakaka-busy. Nasa tao na yan. Kasi hindi naman zona libre yan. Kahit pa paano, dapat manatili pa rin kuhan. Makatao. Hindi naman normal yan. Kayo kaya, kung kayo ang nakatanggap ng ganyan, ang kahit hirap. sino pa rin stars dyan, talaga naman na tao pa rin na tao yan. Kung kayong ganyan, grabe. Kung hindi mo gagawin ng harap-harapan, wag kong gawin sa social media. Hindi, at ayan, hinahamon nga ni Piolo. Kung saan niya gusto. Tapos sabi pa ng basher, tapos disappear. Wag sa ABS kasi baka sumikat pa ako. Sabi ko naman gano'n. Nakakainis. Pero alam mo, karamihan doon ng ganito, ang nag-aano, yung wala na talagang magawa sa buhay. Obvious ba? Na buong buhay nila, buong oras wala nila. Wala nang ginawa, kundi nakatutok doon. Mang-asar ng mang-asar. Binabash nila si Presidente Duterte. Ay, grabe. Grabe. Wala naman sila magawa dahil matapang ating Presidente. At higit sa lahat, mas popular pala lalo. Ayaw kagaya niya pagharapan na. No, wala sila. Tingnan mo yan. Uy,
magpo-promote muna Oh, ako. sige, oo. I, Me and You, Net 25, Sabado, alas 5 hanggang alas 5:30. Replay kada Miyerkules, 7:30 naman. Topic, yung mga banda. Ayan, nakakaaliw. oo. And then, Yago, kontra sa YOLO. You also get old. Totoo naman. Kasi nasermon ako yung mga bagets dyan na mag-ipon. Kasi YOLO sila ng YOLO. Ayan. Nakakaloka. Or, di ba napag-usapan natin si Congresswoman Rita Robles Robles and Mayor R. Lagi ka daw binabanggit sa San Jose del favorite ko yan. Monte. At saka sina Congressman Henry Waminal. Ayan. Si Mayor Arthur Robles. Ayan, may mga favorite tayo talaga. Alam mo Totoo din man yan. nila sinasabi sa akin, meron kaming common friend, si Saldi Aquino. Sabi niya, uy, binabanggit ni Congresswoman si Amy dito sa talk. Thank you, Rita. Diba, no? Oh, bongga ng chikadera. Lahat Feel ko yan. ng tao. Maganda Ako pa. naman, tinatanong nga, oo, magaganda sila. Ang gaganda, no? Feel ko yun. Very Ang dami pretty. nagtatanong din sa akin ng mga tao dito, yung sa Tatalon, kailan ka daw pupunta? Oo nga, hindi na ako nakabalik. Oo nga, totoo Ay, din ka. pagka February. Pero masaya doon. Masaya doon. Kaaliw. Oh, ang eto. hugot. Maghugot Ang na lang tayo. parang pananim yan. Kahit anong alaga mo, may peste at salot pa rin nasisira dyan. Huwag kayong ganyan. Ano ba yan? Lupit naman. Love triangle. True. Ano Oo. ba? Ay, pero teka, bago pala yung iba nating hugot, yung dalawang mag-asawa sa Maldives, diba? Dinala na rito. Oh, yeah, yung bangkay. Sinagot naman ba na ng yan? Maldives. May premonition pala. Sa kanilang video na pinakita nung wedding, Aray ko. laging may tubig yung setting. Laging nasa likod nila dagat, katabi nila swimming pool, nagtatalunan sila. Parang may premonition ng tubig. Ang lungkot naman. Ano ba yun? Oo. Hopefully they died happy and did not suffer naman. Pero Kawawa nakita na naman. pagdating yung pamilya, di ba? Was ano? Paano ka naman? Ako Oo. naman, all these years, plinano ng plinano, nagkagano. Tsaka yung premonition, ang pinanood ko, tignan mo, on the way doon. Oh, Premonition. ang lungkot naman. Yung ano nila, may tubig lahat. Ay, ba? Nananayo balahibo ko, go. Anyway, go. Nahugot. It's Wow. better to be maarte than to be malande. Oh my God. Kasi ang maarte, mapili. Samantalang malandi, walang pinipili. Ay, aray ko! Ano ba yan? Mas mabuti pang tapatin ka na lang ng isang tao kahit masakit sa katotohanan kesa paniwalaan ka sa isang malambing na kasinungalingan. Maraming ganyan. Oh, ayan na. Parating feeling mo lahat ng hugot, ikaw. Ikaw talaga. Di mo na kailangan magkulang para lokohin ka. Minsan, kahit ginagawa mo ng lahat, niloloko ka pa rin. Baklang-bakla. Nako, Ito, Becky! diba? Becky talaga. Ano ba? At natapos na naman ang kabekihan ng isang oras ng ating programa. As usual, visit, like, and follow my official Facebook page, official YouTube channel, at syempre, ang aking Instagram account for more updates. Ang dami mo na, ano? Ang dami. Pinakikita ko yung Instagram mo tsaka Facebook. Punong-puno. Nasasagot mo? O, nagko-comment ka na lang? Minsan, nag-e-effort. Pero nahihirapan ako. Kaya nga Minsan po- gusto ko mag-comment ng kalokohan. Wala na akong time. Kasi pag Monday, Thursday kami rin sumakas. Sige, kasagot na namin yung mga yan. Babatiin namin kayo. Pero Correct. minsan di rin natin mabate. Oo, diba? minsan talaga kasi OA na sa dami. Okay. Anyway, abangan nyo po ulit ang Ay Sagot sa Webes dito lang sa DWIC 882. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga tuwing Lunes at Webes. At susunod na ang programang Karambola sa DWIZ. Aimee! Sagot! Sagot! Aimee! Sagot!